Yo, what's up mga bro at andito na naman ang panibagong panggagatas at manggagatas ng walang katapusan. Okay? Let's go. Pinapasalamatan ko nga pala syempre ang mga nag-sponsor sa atin dito sa microphone natin. Gumanda ang audio quality sa camera natin. Yan. Kay Christina Marisca Away, salamat sa pag-sponsor. Yan. At syempre, Crown Manila, yan. Pops Nico Manning, what's up? Gracia Worldwide, yo. Pops J. Chris, what up? Ordinaryo Clothing, History Clothing, yan. Shoutout sa inyo. At meron pa tayong dalawang slot ng ads placement ng logo nyo, yan. Meron pa tayong dalawang slot dyan. PM nyo lang ako. Okay, shoutout nga pala sa, syempre, sa Branded, Black Manila, Hypebeat. Yan, Real Jokes, what's up? Egocentric, yan, shoutout kay Papa Otep. Okay. Lalo kay Papa Benji. Yan, shoutout sa iyo, Papa. Salamat sa lahat ng mga suportang binibigay nyo palagi. Ngayon, ang ibibideo reaction natin ay isang tolongges na hindi ko maintindihan kung bakit. Ewan ko ba. Balita ko, masyado niyang ewan ko ba na ano ako dito, ano tong tao na to, basta ang dami niya sinasabi. Okay. Okay nang ina nyo. Gagawa ako ng prediction ko sa poster na lumabas kanina. Ahon 15 day 3. Sobrang bangis no. March ahon pa rin. Medyo ano lang din talaga doon si Rarik. Iba din yung trippings sometimes. Pero tingnan nyo naman yung lineup. Napaka-solid. Tingnan yung si Raulo. Nakadamit na nga pricing. Pero lagi niyan tinitira yan. Diba? Talonggis talaga eh. Anyways, ano pa masasabihin ko? Kung mapapansin nyo, hapon pa lang pero madilim na dito kagad sa kwarto ko kasi tulad nga lang sabi ko sa inyo, lagi ditong gabi. Panis. So una, wala ako masyado masabi pang intro pero eto lang, umpisaan nating i-review yung ticket. SVIP, putang ina 1.7, mahal to Pero okay lang kasi andyan si Chaboy, but talagang ano to, nire-review niya yung ticket. Di ba? Tingnan nyo kung anong utak ang meron tong tao na to. Nire-review yung ticket. Putang ina, grabe pangangailangan nito. Kahit ticket nire-review. Saktong-sakto lang din yung presyo. Pero napaka-solid din naman kasi talaga ng lineup kung titignan nyo. SVIP 1750. Di ko alam meaning ng SVIP. Ano ba to? Special VIP? Limited tickets. Okay. VIP 1250 Gen Ad 850 plus 1 free beer. At sige, umpisaan natin sa unang laban. Ito nga pala ay R-Zone versus ETS. Sige. Kape ng kape, parang tanga. Hindi, ito sa totoo lang I'm so sorry pero hindi ko pa may napanood na akong laban nito ni R-Zone. Putang ina, di ko lang maalala kung ano. Pero mukhang ito yung Wala pa, hindi ka pa nanood niyan. May maano ko lang din. Shoutout kay R-Zone. Wala pa yan, Zone. Huwag ka maniwala diyan. Ano lang yan, may masabi lang yan 'yon. Wala nang ma-upload diyan eh. Kaya ganyan ang pinaggagawa eh. Ito yata yung di ko alam kung FRBL ba to galing, pero parang oo. Sorry kung mali ako, putangina. Pala nag-research muna ako. I'm so sorry guys. Pero eto si Eds, napapanood ko na to. Wala kasing respeto talaga yan sa mga bagong pasok. Ayaw niyan yun na siya doon, yung parang bad trip siya doon. Pero dahil nga kailangan niya mag-upload, ayan, napipilitan siya na bangkitin yung mga pangalan nyo. Tapos di ba nga si Kairam dati sabi niya, ngayon kami nagsipanaik, amateur na kayo ulit, di ba sabi niya. Ayun niya nun, parang inis siya sa mga bago. Tignan mo, lagi niya pinagtitripan si Atom tsaka si Cygnus, di ba? Pero wala siya magawa kasi tigi Bicol din eh. Yun.
Meron ako mga napanood na laban nito ni Eds konti. Napanood ko yung laban nito kay Jonas yata. Oh, Pero yun, yung ano yun, 2-2. Yung dalawa, ay hindi, dalawa sila ni Diyos. dito sa laban na to, tingin ko lalamang dito si Eds sa... Hindi, punta muna tayo kay R-Zone. Lalamang dito si R-Zone sa sa letters. Kasi yung Eds, 3 letters lang yun. So, napaka-solid na laban na to. Lalamang dito, tingin ko si Eds sa bars, sa jokes, sa delivery, sa multi. Lalamang si R-Zone sa anagram, sa holorime. Hindi, joke lang. Hindi pa ako gaano kapamilyar sa style nito mga dalawang to. Kaya yun yung mga malupit na mga talagang kaabang-abang kasi isipin mo. Ayun biruin nyo. Ipinipredict niya yung laban, yung match up, na hindi niya naman kilala yung mga maglalaban. Puta na, di ba? Anong talent meron ka? Di ba? Sino ba tong dalawang to? Puta, lalamang si ano to dyan. Tsaka si... Nagpipredict ka ng laban, hindi mo kilala yung maglalaban, gago ka talaga. Nakalagay ka sa poster ng Ahon 15. Putang ina, gulatin nyo kami. Good luck, R-Zone and Eds. At dahil dyan, Biglang good luck talaga. Prediction, good luck. boboto ko to ng ang panalo ay si tingin ko konting bias muna siguro kasi siya yung medyo napapanood-nood ko na bibigay ko yung boto ko dito para kay R-Zone. So, galing. next, ito naman ay Tulala versus Dodong Saipa. I'm not crazy, I'm just little and Tulala, tangina at Dodong Saipa, magkaiba ng estilo pero kayang sumabay ni Tulala sa kung anumang komedyang kayang gawin ni Dodong Saipa sa tingin ko. Dito muna tayo kay Tulala. Unang di sa isa to sa mga si Tulala sa mga nalulupitan talaga akong MC ngayon. Napaka-solid, kakaiba yung humor, kakaiba magsulat, kakaiba yung minsan yun na lang nga din yung mga nagiging special sa mga MC kung meron sa yung kakaiba, parang dun ka mas lilitaw. At punta naman tayo kay Dodong Saipa. Eto si Dodong Saipa, kung mapapansin natin, talagang napakasulido din ito pagdating sa pagpapataway. Tas parang yung karakter niya ay isang homophobic na ewan. Pero dito sa dalawang to tingin ko lang, bilang ako lang, yung ipipredict kong mananalo dito ay hindi, tingin ko base siguro sa mga past performance na na napanood ko sa kanila. Saka base lang din siguro sa mas papabor lang ako ng konti para sa akin kaya ako dito, Kitulala. Kasi si Shaboy naka-block pa sa akin yan, di ko pa yan di ko pa inaayos yun. Pero mabalik naman tayo. Namimili lang siya ng pangalan, mini mo lang niya sa utak niya yan, tapos kung sino mapili niya dun yan, tapos papaliwanagan niya ng mga invento niya. Gago to, di dapat yun dito nagpapaniwala Dito Mirage versus Shaboy. Sige nga, Mirage versus Shaboy, gagi, napaka-solid ng nito ni Mirage. Tinan mo, plastic, putang ina niyan, solid daw. Napanood ko may mga napapanood din akong ibang laban nito parang yung finals na yata, yung finals niya kay Philos. Napaka-solid din ng humor nito ni Mirage, kakaiba, parang pang tito, parang yun yung napapansin ko sa kanya. Kakaibang humor, kaya niya din magsulat ng ng seryoso, ng patawa o kahit utang na parang si Arik lang Tapos ito naman si Shaboy naman, kilala na natin tong nagbabars, kilala natin tong naka-holorime, kilala natin tong grabe mag double time multi, at kilala natin tong grabe mag real talk kasi talagang nilalabas nito yung naked truth. Ganon kaanga si Shaboy. Pero base dito sa dalawang to, Mirage versus Shaboy, meron ako ditong dalawang resulta. Para sa akin, kung base lang dun sa mga napanood kong performances nila nung mga nakaraan, tingin ko parang gabulbul lang din kay Mirage. Pero base din sa hindi, kay Shaboy pala ako dito.
Hindi, ano na lang siguro, talo na lang siguro sila pareho. So, Mirage Diba? versus Shaboy, talo Diba? Kasi ganito yan. Alam niya rin na tropa niya si Mirage. Nga, di ba? Alam niya rin na tropa niya si Mirage. Naalala niya biglang tropa niya si Mirage. Tropa namin to ni Shaboy eh. Si Ripley. Tropa namin ni Shaboy yan. Kahit tarantado yan. Ang nagustuhan ko dito ay Ripley. Bumipili to, mahilig to lagi sa sa dihadista to eh, dihadista to. Kung sino yung lugi, dun siya. Kung sino yung dihado, dun siya lagi. Ngayon, nagsashaboy siya kasi nakita niya si Mirage. Medyo nagsunod-sunod yung talo. Kaya ngayon shaboy siya. Pero ang gusto niya talagang piliin ay ang sinasabi niya ngayon ay kanina Mirage ang gago to eh. sila pareho. Yun yung prediction ko dito. At yung susunod, Charisma versus Class G. Nagbabalik si Charisma. Kung di ako nagkakamali, huling laban na ito ni Charisma, kibagsik pa yata yun. At si Class G naman, Hindi, tanga mo. huling laban niya kay ano pa. Sino ba huling laban ni Class G? Basta yun. Dito naman sa dalawang to, Ako huling laban yan. ang napansin ko dito si Charisma parang parang parehas naman sila may presensya, parehas silang matitindi sa kanya-kanya nilang ginagawa. Pero para sa akin, lalamang si Class G pagdating sa mga wordplay, sa mga teknikalan. At si Charisma naman lalamang to sa tingin ko sa saan ba yun? Saan ba yun? Tanga mo. Dun sa lalamang to si Charisma sa Nag-iisip. Hindi nakalimot yan. Nag-iisip ka na pwede niya sabihin. Suman. So, tingin ko lang Kupal. focus. Focus na. Hindi, tingin ko dito sa labang to, sa seryo. Parang gago, no? Putang ina yan. Alam mo yung ayaw na ayaw niya naman talaga gawin yung pag-review dahil wala magawa dahil malaki yung pera. Song aspeto, parang Class G lamang sa wordplay. Hindi ko din magkalibel sila sa aggression, pero kakaiba din to bumuta si Katana. Ay si Charisma, putang ina, mali. Pero hindi ko to i-edit pala kasi ayoko i-edit to. Ay, So sa punto lumalamang si Charisma, pero si Class G naman lumalamang sa wordplay. Parang may malupit na tatak motos talaga to si Class G. Champion siya doon. Pero dito sa laban na to, tingin ko lang base sa aking prediction, gabulbul lang din kay Class G. Tingin ko lang putang ina. At sunod naman, Rapido versus Mastafit, ang primetime king. Rapido versus Mastafit. Tang ina, na-miss ko to bumatel si Mastafit. Tingin ko dito ay si Rapido. Huling laban niya parang si Sir Rapido nagbabawi ito ng lupit niya eh. At kung di ako nagkakamali, uling laban na ito, may laban to sa PSP. Nakalimutan ko si Damsa. Oo, si Damsa kalaban niya. Nakalimutan ko na yung resulta, pero magandang laban yun. At si Mastafit naman, isa din to sa mga nakakatawang bumanat. Di ko nakakalimutan yung pati puwet ginigilit. Gagi, maangas yun. Tapos yung mga sinasalsal na mortar. Gagi, ang angas na ito ni Mastafit mag-isip. Talagang kakaiba din. Talagang itong mga gantong humor makikita mo lang sa mga taga GMA Cavite. Pero GMA Cavite tapos yung palabas mo na sa ABS. What the fuck? Pero dito, Rapido versus Mastafit. Sa obserbasyon ko lang, tingin ko base sa huling laban lang din nila siguro. Mas papabor lang siguro ako ng konti dito kay Mastafit kasi mas natitripan ko yung niya, yung mga out of nowhere na na mga banatan. Si Sir Rapido naman parang tingin ko kasi parang medyo nangangapa pa siguro si Sir Rapido kasi yun nga parang medyo nagbabalik. So yun, tingin ko baka may pangangapa pa. Abang si Mastafit naman babad to nung nung may pandemic ng inanito ni Mastafit. Pero yun, tingin ko lang dito para lang sa akin, lalamang ng very very light si Mastafit. Next tayo,
Plasma versus MR Industria. Ito yung rason kung ba't ako nagsuot ng gantong sando. Daming alam. So, Dami mo nalalaman, ang ina mo. Plasma versus MR Industria. Kung di ako nagkakamali, Sir Plasma, medyo matagal-tagal din tong nagpahinga. Pero alam naman natin na pag sinabing horrorcore, putang ina, isa to sa mga malulupit. Malupit din humor nito ni Sir Plasma, parang kakaiba lang na pag siya yung bumibitaw, talagang napaka-solid. At punta naman tayo kay MR Industria. Isa to sa mga armado ng left field lyricism. Armado ng mga matitinding left field lyrics. Pero itong dalawang to, base dito sa prediction ko lang dito, napakasimple lang. Tingin ko ay... Teka, paano ba to? Parehas kasi silang parehas sila ng style eh. So, pagandaan silang gumamit ng kanilang armas. Pero tingin ko siguro dito, tangina, hindi ako makapag-isip dito ng kasi parang tingin ko sa kanila, napakapareho. Lumalamang si Hindi naman pareho yan. MR sa yung mga sound effect niya. Kung di ako nagkakamali, onomatopeya yata tawag doon, yung mga grut, mga pzt, pzt. Sir Plasma naman lumalamang to minsan sa sa mga brutal niyang atake. Tapos ano pa ba? Brutal na atake, tapos mga out of nowhere na jokes din na hindi mo alam na putang ina, nagjo-joke pa lang. Mas nakakatawa kasi parang yun nga, parang Sir, nanlalait to, sir. Nanlalait to. Putang ina. Alam ko yan, mga ganyan yan. Alam ko yan, putang ina. Kabisado ko to. Pag gumaganyan na yan, sir, nanlalait na yan. Tang ina mo, krip, kupal. siya nang papatayin kita, tapos biglang maglalap-trip. So dito, hindi ko alam, no? Pero base lang siguro sa mas fresh, alam mo na, base dun sa huling napanood ko, naglaban si MR Industria sa si Fukuda. Napaka-solid ni Fukuda. At pasensya na kayo, di ko maalala kung kailan yung huling laban ni Sir Plasma. Pero Jonas yan, Jonas huling laban yan. Jonas. Tingin ko dito lalamang si MR Industria. Tingin ko lang. Kung tanginang hirap pala nito no? Parang nagja-judge ka na parang pinapangunahan mo na kung ano yung mangyayari. Nakakahiya. Prediction nga yun, tanga. Pero yun, tingin ko bahala sila dito. Next tayo, Husky versus Slack One. Tingin ko babarobalin talaga ni Husky si Slack One dito. Ayan Kakawawain ni Husky si Slack One. Kaki basta ba, ibabody bag siguro ni Husky si Slack One sa tingin ko. Kasi si Husky malupit to eh. Ayun. Maangas to. Slack One, tangina, kung di pa nga kami naglaban nito, di ko alam na MC to eh. Uy. Pero ito seryoso, Husky versus Slack One. Si Husky, alam na natin na malupit siya comedy, malupit siya pumunto. Napakalupit na delivery base lang din sa experience nung nagkatapat kami. Parang natural born comedian to si Husky talaga. At ito Natural born comedian. Gumaganon pa, no? naman si Slack One, kayang bumalanse ng mga bagay-bagay at mapabiro, mapabars, mga jokes at bars, kaya niyang dalhin pareho. Pero sa ngayon parang base lang sa mga one-on-one performances nito ni Slack One, parang napapansin ko mas naglilin yung style niya sa sa seryoso, sa mga prism, sa mga hindi ko alam, jumajargo na din to si Slack One tingin ko dito sa dalawang to, Husky versus Slack One, ano ba? Ang ina mo, umayos ka. Umayos ka, padi. Sabi ko sa'yo. Pag ginamit na maayos ni Husky yung kanyang kalakasan sa laban, at kung alam naman natin kung saan siya malakas, tas lahat pumapalo yun, tingin ko lalamang siya dito. Pero pag nagamit naman ni Slack One yung parang isabuhay mode niya, alam din naman natin na di biro to yung Slack One talaga may tira to. So tingin ko lang dito, base lang siguro sa
Ang putang ina, mahirap din nga po. Oo nga, no, putang ina, mahirap pala talaga to eh, no? Parang titignan mo lang yung ano, lineup, tapos di mo alam kung ano mangyayari. Pero Husky versus Lock 1, Yeah. ano ako dito? Ina pa di. Ang dami kong tinuro sa'yo. At tingin ko ano ako dito. Ganto, parang matatalo dito si Husky kapag nabisi siya. At matatalo dito si Slack 1 pag namalat na naman siya. So sa tingin ko na lang siguro base sa may mas malaking natulong sa akin, si Husky ako dito. Kasi kay Husky ako nagtatanong ng mga bagay-bagay sa Facebook. Ay, malabo yan. Although nagtatanong din ako kay Slack 1 ng mga bagay-bagay sa YouTube, pero mas maraming naitulong, mas maraming nasagot na tanong si Husky. Ay, malabo yan. Ano yun? Sabla yun. Malabo yun. Nag-iimbento ka na. Na mga katanungan ko. So tingin Lahat ng tinanong mo sa akin. Kahit nga ulam sa hapunan, sa akin mo tinatanong eh. Malabo yan. Ano ko dyan? Kain ko yan. ko dito, kay Husky ako dito. Utang ina, Husky pa din. Sige. Okay. Punta naman tayo sa final, ay sa ano, sa main event, Sinyo versus Poison 13. Damn. Mahirap to, putang ina, parang Sinyo, alam naman natin na ano, pero laging ano eh. Kala natin pag sinabing Sinyo, puro joke lang. Pero alam nating hindi yun eh. Madaming palabok si Sir Sinyo sa mga lyrics niya din. Kaso na hindi na masyadong napapansin ng mga tao. Kasi yun nga, parang doon na siya nakilala sa pagiging komedyante niya. Pero kung mapapansin natin, may mga seryoso siya, saka may mga palaman din talaga siya sa mga sulat niya. Pero syempre, yun nga, dahil Sinyo, tingin na lang ng tao, ay gagi, ano yan, comedy yan, nakakatawa yan. O napakalupit din naman kasi talaga ng mga jokes nito ni Sir Sinyo. Parang kakaiba din talaga. Parang siya lang yung may... Diba? Alam mo ba't gumaganyan naman ngayon yan? Kasi alam niya ang panonoorin ng mga fans ni Sinyo tong video. Pag binarubal-rubal niya yan sa review, babawian siya. Magaling din, puking ina mo. Karapatang makapag-isip ng mga ganun. Tignan mo. Punta naman tayo kay Poison. Ina, may nag-chat. Sino ba to? Tignan mo. Nung kay Poison na, biglang may nag-chat. Diba? Gago to, puking ina mo. Kay Poison naman, lalamang dito si Poison sa ano? Lalamang dito si Poison sa multi. Lalamang din siguro si Poison sa palo ng mga seryosong banat. At lalamang siguro dito si Poison sa anime reference dito sa labang to. Pero kung titignan natin tong dalawang to, Sinyo versus Poison 13, nakakatuwa lang kasi parang kabatch ko to si Poison, tapos tinatapat na sa mga katulad ni Sinyo. Putang ina, I'm so proud of you, brother. Poison 13 versus Sinyo. Ay gagi, 1 minutes ba to? Putang ina, mukhang 1 minuto lang yata. Pinag-try out sila uli. 1 minuto lang ba to? Kung 1 minuto lang to, paki-comment na lang. Pero tingin ko dito ay gagi. Kung maglalaban dito ng parang yung normal na 2 to 3 minutes per round, tingin ko mas masisiksik ni Sir Sinyo. Tingin ko mas masisiksik ni Sir Sinyo base sa style na hawak-hawak niya. Pero kung paiklian ng rounds, dun pumapasok yung mga hiwaga ni Poison. Kasi kung mapapansin nyo si Poison, minsan yung niyan, halimbawa nga 2 minute per round, minsan bumibira yan ng mga nasa 1 in 50 lang, pero siksik. So dito yun, pag oh my goodness, pag mas mahaba na oras yung laban nila, kay Sinyo ako. Pero pag mas maikli, tingin ko kay Poison ako. Kung 1 minutes to, tingin ko ba pinaganda niya pa. Pag mahaba yung yung rounds, kay Sinyo siya. Pag maikli, kay Poison siya. Alam mo na nga, di ba, nakalagay na 1 minute. Ibig sabihin, walang chance sa maging mahaba yan. Gago talaga to. Yung mga dito, umiiwas pusoy. Ayaw niyang sabihin rekta na kay Poison 13 ako dito. Hindi uubra si Sinyo kasi 1 minutes eh. Ayaw niyang rektahin na ganun. Kasi nga, babarubalin siya ng mga fans ni Repa.
Sinyo. Wala ka, Rip. Wala ka talaga. Poison ako dito kasi alam natin si Poison kung paano sumiksik ng mga bars, ng mga jokes, ng mga etc. Pero mas focus talaga si Poison sa multi, sa bar, sa punto. Napakalupit Wala. na Alam ko na ang mga pinagagawa mo, banatan Rip. ni Poison. Tigil na to. Pukingin na mo. Ayoko na.